Muli, mga kaibigan, mga kababayan, at mga kamag-anak, at subaybay. Magpatuloy po tayo sa ating paghatid ng Ebanghelyo. Tinatalakay po natin ang Iglesia na Kristo, na Iglesia na siyang ang sabi niya sa Mateo 16:18, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesia, mga kapatid, na tinatayo ni Jesucristo ay walang ibang aangkin kundi si Jesucristo lamang. Dahil maliwanag sa talata, ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Tandaan natin, hindi nakalagay doon ang mga pangalan ng Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo ni Manado, MCGI, Seventh-day Adventist, o ano pa mang pangalan ng iglesia na kasalukuyan nating nakikita. Lahat ng mga visible churches ngayon ay mga Gentile churches. Ibig sabihin, hindi po yan mga Israelita. Kung hindi, lahat po ay non-Israelites. Kaya ang tawag po dyan, Gentiles. So, itong tinayo ni Jesucristo ay ang iglesia na totoo, na pinagsanib po rito ang Israel at Hintil. So, Jewish people and Gentile people. Sa pamagitan po ng pagtawag ni Jesucristo ng 12 apostoles na pinapangunahan ni Apostol San Pedro. At itong grupo ni Apostol San Pedro, ang kanilang paghatid ng Ebanghelyo ay para doon sa mga Israelita, mga Jewish people. At para naman po sa mga Hintil ay tinawag ng Panginoong Jesucristo si Apostol San Pablo. So, Apostle Paul is the apostle for the Gentiles. Kaya, dalawang apostoles sa magkaibang lahi, Israelita at Hintil, hindi mga Israelita. So, ganitong kalagayan, mga kapatid, ang Israel at Hintil ay pinag-isa ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan upang sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo ay kanyang pinag-isa ang Israel at Hintil, na kung sino man ang sumampalataya sa kanila sa pangalan ni Jesucristo ay magiging Kristiyano. Ibig sabihin, ang kaligtasan, sinampalataya na nila ang pangalan ni Jesucristo. Sinamba nila si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya itong Israel at Hintil, pinagsama ng Diyos sa isang katawan ni Jesucristo na tinatawag na Iglesia. Kaya ang Iglesia na itinayo ni Jesucristo ay isang tunay na Iglesia na sinasabi niya sa Mateo 16:18, aking Iglesia. Kaya ang may-ari po ng tunay na Iglesia ay si Jesucristo. Ngunit bakit ang Roman Catholic Church at iba pang mga simbahan ay kanya-kanya silang agawan na sila di umano ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo? Tandaan po natin, ang Roman Catholic Church ay sumulpot po yan year 325 AD. At ang lahat ng sumulpot ng mga relihiyon, magpahanggang ngayon, lahat po niyan ay mga Gentile churches, mga Hintil.
mga lahi ng tao na hindi mga Israelita. Kaya, ang pinapangunahan ng Roman Catholic Church na nasa Roma ay Gentile Church po yan. At iba't iba pang mga visible churches na mga hintil din po sila. Kasama na riyan ang Iglesia ni Cristo, Protestant Churches, MCGI, Seventh-day Adventist, Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy, at Saksi ni Jehovah, at iba't iba pang mga churches. Tawag po dyan Gentile churches. Ngunit, ang Israel, yan po ay kaanib siya ng iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya, dalawa ang kaanib sa iglesia. Dalawang lahi, Israel at Hintil. Sa mga tuwid, itong Israel, sila po, batay sa Old Testament at New Testament, sila po ay unang tinawag ng Diyos para magiging bayan ng Diyos. Kaya hindi po maaaring baliwalain ang mga Israelita na noong siglo I, year 30 AD, ay sila nga po ang unang pinangaralan ni Jesucristo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At dahil sa nagtalaga si Jesucristo ng 12 apostol, pinangunahan ni San Pedro, iyan po ay para mangaral sa mga Israelita. At si Apostol San Pablo naman ay nangaral para sa labas ng Israel, yun na nga po ang mga Hintil. So, year 30 AD po yan. Kaya po mga minamahal, tandaan po natin ang iglesyang tunay na tinayo ni Jesucristo ay ang kanyang sariling katawan, ang kanyang ibinangon mula nang siya ay namatay, ikatlong araw na buhay muli mula sa mga patay. Yan po ang katawan ni Jesucristo. Ibinangon niya. Kaya ibig sabihin, nang sinabi niya kay Apostolos San Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesia na tinutukoy ni Jesucristo ay ang kanyang katawan. Na ang kanyang katawan na namatay, ngunit nabuhay muli mula sa mga patay, ay iyan po ang pagbangon ng iglesia dahil katawan ni Jesucristo. Kumbaga mga minamahal, ang Panginoong Jesucristo, siya ang pinaka tagapagligtas sa lahat ng mga tao na sumasampalataya sa kanyang pangalan. Kaya siya ang pinakahuling handog. Siya ang Lamb of God. Siya ang bagong nilalang na mangaral sa lahat ng mga Israelita tungkol sa pagbabago. Na ibig sabihin dito na ang Old Testament law ni Moises ay lilipas na dahil ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng paghandog ng mga hayop. Ngunit dahil sa ang Israel ay nagpatuloy sa kanilang kasalanan, ay minabuti ng Diyos na pinadala ang kaniyang bugtong na anak na yun nga ang Kristo. At siya ang tinatawag na Lamb of God. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan.
Kaya sa pamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, siya ang huling handog, ang Lamb of God, at siya ang nagiging kapalit sa mga paghahandog ng mga Israelita ng mga hayop doon sa templo. Upang sa magitan ng kamatayan ni Jesucristo ay hindi lamang mga Israelita ang magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, kundi pati na rin ang mga Hintil. Kaya nga po, ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo ay magkasanib dito, magkakasama ang Israel at Hintil. Ang pinaka panampalataya rito ay sa magitan ng pangalan ni Jesucristo. Kaya sa ating kapanahunan ngayon ay narito ang banal na kasulatan. At hawak-hawak natin ang banal na kasulatan. Sa magitan ng banal na kasulatan ay maunawaan natin ang tinatawag na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya nga lamang ay nagkaroon ng kalituhan sa ating panahon. Dahil agresibo ang Roman Catholic Church na kanilang pinapatunayan na sila ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Anong ibig sabihin yan? Binabaliwala nila ang mga Israelita. Tandaan natin, ang Roman Catholic Church ay iglesia ng mga Hintil. Isang bahagi lamang po ang Hintil sa katawan na siyang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang kalahati po dyan ay mga Israelita. So ang kalahati ay ang mga Hintil. Kaya hindi maaring mag-claim ang mga Hintil na mga simbahan katulad ng Roman Catholic Church at lahat ng mga Protestant churches o Iglesia ni Cristo o MCGI na kanilang angkinin ang iisang katawan ni Jesucristo na siyang tunay na iglesia. Dahil nga ang tunay na iglesia ay magkasanib ang Israel at Hintil. Magpahanggang ngayon, ang mga Israelita ay nandyan po sa Israel, mga Kristiyano din po ang ibang mga Hudyo. May mga Kristiyano dyan na mga Hudyo, mga tunay na Hudyo, pero naniwala sila kay Jesucristo. At karamihan naman na nasa Israel ay Judaism ang kanilang relihiyon, pero meron ding mga Christians na naniwala sa pangalan ni Jesucristo na siyang Messiah. Kaya ang tawag po dyan, mga Messianic Jewish people. Kaya kabahagi po sila ng iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya hindi po maaari na ang Roman Catholic Church ay magiging tunay na iglesia kasi Hintil po ang Roman Catholic Church. Pabalik-balik po tayo riyan para po mapabulaanan natin ang mga kasinungalingan na ipinapangaral unang-una ng Roman Catholic Church, gayon din ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, gayon din ang MCGI, ang Seventh-day Adventist, na talagang tahasan na ipinagmamayabang nila ang pangalan ng kanilang church. Dahil di umano, ang pangalan ng kanilang church ay nasusulat sa banal na kasulatan. Ngunit, ang totoo, ang tunay na iglesia na tinatayo ni Jesucristo na kanyang itinayo ay hindi po visible church. Kundi, ito po ay spiritual church. At ito po ay nasulat sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 23.
dos. Ito po ang ating mababasa. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli. Niyaong tinawag na pagtutuli sa laman, sa ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Tatapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. At iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa pamamagitan ng cross na sa kanya'y pinatay ang pagkaalit, at siya'y naparito at ipinapangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalalapat na mabuti ay lumalago upang magiging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya itinayo naman kayo upang magiging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo ay isang espiritual na gusali. Hindi po ito mga visible churches, kundi ito ay kalipunan ng mga tao, Hintil at Israel, na sumasampalataya sa pangalan ni Kristo. Pinag-isa ang Hintil at Israelita upang magiging isang katawan ni Kristo na tinatawag niya na iglesia. Kaya mga minamahal, iisang katawan lamang si Kristo. Ang magiging kabahagi ng kanyang katawan ay dalawang lahi, maging sangkap ng kanyang iglesia, ang Israel at ang Hintil. Kaya ang Israel nandyan ngayon sa Middle East, sa Jerusalem, Israel, isang bansa. Mga Israelita na nariyan pa rin ang mga Kristiyano na mga Jewish people. At nandyan pa rin ang mga Israelita na ang relihiyon ay Judaism. Kaya ang mga Israelita na mga Kristiyano ay sila ay kabahagi sa iglesia na itinayo ni Kristo. Kaya sila ay Israel, kabahagi ng katawan ni Kristo na tinatawag na iglesia, at isang bahagi ay ang mga Hintil. Kaya ang Israel na nasa Middle East ngayon, sila po ay tunay na kabahagi ng isang katawan ni Kristo na tinatawag na iglesia. Kaya hindi maaari na ang isang iglesyang Hintil ay angkinin niya ang iisang katawan ni Kristo na tinatawag na iglesia. Kasi ang katawan ni Kristo na tinatawag na iglesia ay kabahagi ang Israel. Kaya kung sino mang Hintil, katulad ng Roman Catholic Church, na patuloy na pinagmamayabang ang kanilang pangalan
Ganon din ang iba pang mga Gentile churches na hindi mga Israelita. Kanilang inangkin ang iisang katawan ni Jesucristo. Na ibig sabihin, ang katawan ni Jesucristo ay katawan ng hintil na hindi naman totoo. Kasi sa laman ay nanggaling si Jesucristo sa kay Haring David na lahi ng mga Hudyo. Kaya hindi maaari na ang isang Gentile church ay angkinin niya na siya ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo dahil ang katawan ni Jesucristo na isang katawan na tinatawag na iglesia, yan po ay magkabahagi ang Israel at ang Hintil. Existido ang Israel sa ating panahon. Nandyan sila sa Middle East. Part po sila, kabahagi sila ng tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya ang mga hintil ng mga iglesia, katulad ng Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo en Manalo, MCGI, Seventh-day Adventist, at iba pang mga Protestant churches, ang kanilang claim na bawat isa sa kanila ay tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, yan po ay hindi totoo. Bakit? Dahil kalahati ng katawan ni Jesucristo ay kabahagi nito ang Israel. At ang kalahating bahagi ay hintil. Kaya hindi maaring angkinin ang buong katawan ni Jesucristo ng isang iglesia na hintil. Katulad ng Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo ni Manalo, MCGI, at iba pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.